From this to this. At dahil nga nag-announce ng walang pasok kinabukasan, naisipan namin ikabit yung wallpaper sa kwarto niya. Dalawang roll na ngayon binili ko para naman hindi ako mabitin or tuloy-tuloy yung pagkabit namin. Ilang taon na rin kasing plain yung kulay ng dingding ng kwarto niya kaya naisipan namin maglagay ng wallpaper. Nung una pa nga ay gusto namin is magpintura na lang, yung papalitan na lang ng ibang kulay. Kaso wala din naman akong oras magpinto-pintura at saka hindi ko naman din kabisado yung magpinto-pintura. Bago nga kami magkabit ng wallpaper, nilinis muna namin yung dingding. Tinanggal muna namin yung mga ali-alikabok. Wala nga kaming mataas na upuan kaya inalayan ko na lang siya. Kasi kung ako yung umakyat dyan, di na ako abutin ng kinabukasan. Charis. First time nga namin gagamit ng wallpaper. Diyan sa part na dingding na yan, meron nagmamoist dyan pag umuulan. Pero matatry talaga natin yung ngayong maulan kasi nga itong wallpaper na nabili ko is waterproof and moist proof. Minsan na nga lang magbanding yung pagkakabit parang wallpaper. Charis. Kaya ginusto nyo yan. Sige, magpakapuyat kayo dyan. Aga kaya kami natutulog niyan. Charis. Sabi ko nga sa kanya ay pagulungan niya ng nakarol yung nadikit niya. Para naman di magkaroon ng para may lobo-lobo or yung mga bubbles. Para dumikit din talaga siya ng bongga. Wala pa nga sa kalahating nadidikit. Paano pag nabuo na? Kasi parang ang ganda niya talaga. Napaka-OA. Kwarto mo yarn. Sa pangalawang layer nga, ay medyo gumana na yung utak ko. Kaya sabi ko sa anak ko, what if sukatin natin? Kasi dyan sa unang layer, yung sa baba ay ang hirap pantayin ng pinakadulo. Kasi hindi naman talaga ako magaling dyan sa pantay-pantay ng gupit. Buti nga yung likod ng wallpaper, ay meron talaga siya mga sukat or mga guhit-guhit. Hindi ka na mahirapang maggupit. Maganda lang din dito sa nabili namin na wallpaper, ay kapag nagkamali ka ng dikit, kasi nga pag hindi pantay yung pagkadikit mo, hindi naman sumasama yung pintura ng dingding. Kaya nga din sa pangalawang layer, medyo nabilisan na kami ng pagdikit kasi parang nagagamay na namin. Kasi parang naisip namin, hindi namin alam mo yung dikit namin ang hindi pantay o yung dingding talagang hindi pantay. Ang design pala na itong nabili kong wallpaper is lime wash cement. Sa isang roll, meron siyang 45 cm by 10 meters wall size. First time namin magkabit ng wallpaper pero para masusundan pa to. Kasi affordable ko lang siya nabili and napaka-aesthetic lang din siyang tingnan. Makulang na sa tulog. Ang tondo. Hindi ka natin mo. Tama na daldalan. Anong oras niya pa gustong tapusin yan? Nasa last layer na nga kami niyan. Sakto na ubos na rin yung isang roll na nabili kong wallpaper. Pero dahil nabitin ng onte dun sa bandang dulo sa taas, hupit pa kami ng 55 cm dun sa pangalawang roll ng wallpaper. Kaya advice ko sa inyo kung bibili kayo ng wallpaper, sobrahan nyo talaga para dire-diretso na yung dikit nyo. Or depende na lang kung tatama rin na lang kayo. Kung magharap kayo ng wallpaper na waterproof, moist-proof, na pwede rin pag tag-ulan, na lakas din maka-aesthetic, check nyo sa comment section or sa yellow basket. Go!